Tinuturo sa atin ang disiplina, respeto at tamang pag-uugali sa lahat ng aspeto ng buhay. Kasama na rito ang relasyon sa kababaihan. Ang pagiging isang stoic ay hindi nangangahulugan ng pagiging malamig o walang emosyon. Sa halip, ito ay isang paraan ng pamumuhay na nakasentro sa disiplina, lohika at kontrol sa sarili. Sa mundong puno ng emosyonal na reaksyon, takot sa rejeksyon at pagiging masyadong dependent sa iba, ang Stoicism ay nagsisilbing gabay para sa mga lalaking nais magkaroon ng mas maayos at mas matatag na relasyon. Hindi lamang sa kababaihan, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay. Ayon sa mga Stoic philosopher tulad nina Marcus Aurelius, Seneca at Epictetus, ang buhay ay hindi dapat ginagabayan ng matinding emosyon o panlabas na opinyon ng iba. Sa halip, dapat itong nakabatay sa prinsipyo ng virtue, karunungan, katarungan, pagtitimpi at katapangan. Kung ilalapat natin ito sa relasyon, malalaman natin na maraming bagay ang ginagawa ng mga lalaki na hindi lamang nakakasira sa kanilang sariling karakter, kundi nakakaapekto rin sa kanilang relasyon sa mga babae. Halimbawa, maraming lalaki ang naghahanap ng validation mula sa kababaihan. Iniisip nila na ang kanilang halaga ay nakabatay sa kung paano sila tinatrato ng iba, lalo na ng isang romantikong partner. Ngunit sa Stoicism, tinuturo sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nanggagaling sa labas. Hindi ito nakasalalay sa papuri o pagsang-ayon ng iba, kundi sa kung paano natin pinapanday ang ating sarili. Isa pang karaniwang pagkakamali ng mga lalaki ay ang pagiging masyadong attached sa isang babae, hanggang sa puntong nawawala na ang kanilang sariling pagkatao. Nawawala ng sariling pangarap, direksyon at layunin sa buhay dahil mas inuuna ang relasyon kaysa sa sarili nilang pag-unlad. Sa pananaw ng isang Stoic, hindi ito tamang pag-uugali. Dapat nating matutunang panatilihin ang ating inner strength at manatiling tapat sa ating misyon sa buhay. Dahil dito, mahalagang maintindihan na ang Stoicism ay hindi lamang tungkol sa pagiging matibay sa harap ng pagsubok, kundi pati na rin sa tamang pakikitungo sa ibang tao, lalo na sa kababaihan. Hindi ito tungkol sa pagiging dominante o pagiging walang pakialam, kundi sa pagpapanatili ng respeto, pagpigil sa hindi kinakailangang emosyon, at pagiging isang lalaking may kontrol sa sarili. Narito ang 8 bagay na hindi dapat gawin ng isang lalaki sa isang babae, ayon sa mga prinsipyong Stoic. Una, huwag magpaapekto sa emosyon sa harap ng babae. Sa Stoicism, isang pangunahing aral ang kakayahang kontrolin ang sariling emosyon. Ayon kay Seneca, "He who is the slave of his emotions is not the master of himself." Ibig sabihin, kapag hinayaan mong kontrolin ka ng iyong emosyon, galit, selos, takot, o kahit labis na saya, hindi ikaw ang may hawak ng iyong buhay. Sa halip, nagiging alipin ka ng panlabas na pangyayari at ng iyong pansamantalang nararamdaman. Ano ang madalas na pagkakamali ng lalaki? Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga lalaki sa relasyon ay ang pagiging masyadong emosyonal sa harap ng isang babae. Hindi ito nangangahulugang hindi ka dapat makaramdam ng emosyon, kundi dapat mong pag-aralan kung paano ito i-handle ng may dignidad at kontrol. Halimbawa, pagsigaw o pagiging agresibo sa isang pagtatalo. Maraming lalaki ang hindi kayang kontrolin ang galit. Kapag may hindi na pagkasunduan, agad silang sumisigaw.
nanunumbat, o kaya'y nagiging marahas. Sa pananaw ng isang Stoic, ito ay senyales ng kahinaan, hindi ng lakas. Ang tunay na malakas na lalaki ay marunong magpigil ng galit at ginagamit ang lohika kaysa emosyon sa pagharap sa mga hindi pagkakaunawaan. Pagiging sobrang seloso. Ang selos ay isang natural na damdamin, pero kapag hinayaan mong ito ang magdikta ng kilos mo, nagiging toxic ito. Ang isang Stoic na lalaki ay hindi natatakot mawalan ng isang relasyon dahil alam niyang hindi niya kontrolado ang ibang tao. Tanging sarili niya lang ang kaya niyang kontrolin. Labis na pag-aalala o pagiging needy. Kapag ang isang lalaki ay masyadong nangangailangan ng atensyon o reassurance mula sa babae, ipinapakita nito na hindi siya secure sa sarili niya. Ang isang tunay na Stoic ay hindi umaasa sa ibang tao para maramdaman ang kanyang halaga. Paano maging mas Stoic sa relasyon? Practice emotional detachment. Hindi ito nangangahulugang maging malamig, kundi ang kakayahang hindi agad mag-react sa anumang emosyonal na sitwasyon. Sa halip na sumabog agad sa galit o selos, huminga ng malalim, pag-isipan ang sitwasyon at magdesisyon ng may lohika. Tanggapin na hindi mo makokontrol ang ibang tao. Hindi mo kayang kontrolin ang iniisip o ginagawa ng babae sa buhay mo. Ang tanging nasa kontrol mo ay ang sarili mong reaksyon. Panatilihin ang kalmado sa gitna ng anumang emosyonal na sitwasyon. Kung may hindi pagkakaunawaan, panatilihin ang malamig na ulo. Kung ang isang babae ay sinusubukang pukawin ang emosyon mo, ipakita ang iyong pagiging composed. Ang isang kalmadong lalaki ay mas iginagalang kaysa sa isang madaling magpatalo sa emosyon. Ang aral ng isang tunay na Stoic, ang tunay na lakas ng isang lalaki ay hindi nakikita sa kanyang pisikal na anyo o sa kanyang kakayahang manalo sa isang pagtatalo. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahang kontrolin ang kanyang damdamin at manatiling matatag kahit sa harap ng matinding emosyon. Ang isang Stoic ay hindi natitinag ng selos, hindi napapadala sa galit, at hindi sumusuko sa emosyonal na kahinaan. Sa halip, siya ay nag-iisip bago kumilos, pinapahalagahan ang respeto sa sarili, at nananatili sa kanyang prinsipyo anuman ang mangyari. Pangalawa, huwag maghanap ng validation sa babae. Sa Stoicism, isang mahalagang prinsipyo ang self-sufficiency. Ang kakayahang maging buo at kumpleto nang hindi nakadepende sa opinyon o pag-aproba ng iba. Sinabi ni Marcus Aurelius, "It never ceases to amaze me. We all love ourselves more than other people, but care more about their opinions than our own." Ibig sabihin, karamihan sa mga tao ay mas iniintindi ang iniisip ng iba kaysa sa tunay nilang halaga. Maraming lalaki ang nagkakamali sa paghahanap ng validation mula sa kababaihan. Iniisip nila na ang kanilang halaga ay nakabatay sa kung paano sila tinatrato o paano sila nakikita ng isang babae. Ito ay isang trap, isang mindset na nagpapahina sa kumpiyansa sa sarili at nagiging sanhi ng pagiging emotionally dependent sa isang relasyon. Ano ang madalas na pagkakamali ng lalaki? Laging naghahanap ng papuri o pagsang-ayon. May mga lalaking laging nagtatanong ng, "Mahal mo pa ba ako?" o "Gwapo ba ako sa suot ko?" Kapag hindi nila narinig ang gustong sagot, apektado ang kanilang mood at kumpiyansa sa sarili. Ginagawa ang lahat para lamang makuha ang atensyon ng babae. Minsan, may mga lalaking pinipilit baguhin ang kanilang ugali, estilo o paniniwala para lamang makuha ang pagsang-ayon ng isang babae.
takot sa rejeksyon o pagkawala ng relasyon. Maraming lalaki ang nagpapakababa ng sarili para lang manatili sa isang relasyon, kahit hindi na ito healthy. Bakit mali ito sa pananaw ng Stoicism? Sa Stoicism, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa iba para maramdaman mong mahalaga ka. Ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa panlabas na validation kundi sa disiplina, integridad at aksyon mo sa buhay. Ang paghahanap ng validation sa babae ay nagpapakita ng isang weak frame of mind. Isang ugali na madalas na hindi iginagalang ng iba, lalo na ng mga babae. Ang isang stoic na lalaki ay hindi naghihintay ng pagsang-ayon. Ginagawa niya ang tama dahil ito ang dapat gawin, hindi dahil gusto niyang mapansin o mapuri. Paano maging mas stoic sa relasyon? Maging solid sa iyong sariling halaga. Kilalanin ang sarili mo at huwag hayaang ang opinyon ng iba ang magdikta kung sino ka. Huwag matakot sa rejeksyon. Ang stoic na lalaki ay hindi natatakot mawalan ng isang relasyon dahil alam niyang hindi ito ang batayan ng kanyang halaga bilang tao. Gawin ang tama nang walang hinihintay na kapalit. Kung may gagawin kang mabuti para sa isang babae, gawin mo ito dahil gusto mong gawin, hindi dahil gusto mong makatanggap ng papuri o atensyon. Ang tunay na halaga ng isang lalaki ay nanggagaling sa kanyang sarili, hindi mula sa babae, hindi mula sa relasyon, at hindi mula sa panlabas na opinyon. Ang isang stoic na lalaki ay hindi umaasa sa validation ng iba dahil alam niyang ang kanyang dignidad at halaga ay nakabatay sa kanyang sariling prinsipyo at aksyon. Sa huli, ang respeto ay hindi nakukuha sa pagiging laging sumasang-ayon o nagpapakababa para mapansin. Ang tunay na respeto ay nanggagaling sa pagiging isang lalaking may inner strength na hindi kailangan ng labas na pag-aproba para maramdaman niyang siya ay may halaga. Pangatlo, huwag ipasa ang iyong mga problema sa babae. Isa sa pinakamahalagang prinsipyo ng Stoicism ay responsibility at accountability. Ang kakayahang akuin ang sariling buhay. Harapin ang mga problema ng may tapang at hindi umasa sa iba upang ayusin ang ating mga suliranin. Sinabi ni Epictetus, "You are responsible for your own happiness. If you expect others to make you happy, you will always be disappointed." Sa isang relasyon, maraming lalaki ang nagkakamali sa pag-aasa sa isang babae upang saluhin ang kanilang emosyonal o personal na problema. Iniisip na ito ang tungkulin ng babae na pag-aani ng kanilang pinapasan. Ngunit ang totoo, hindi ito ang responsibilidad ng isang babae. Ang isang tunay na stoic na lalaki ay hindi pabigat sa isang relasyon. Sa halip, siya ang nagsisilbing sandigan, isang taong may kakayahang humarap sa mga pagsubok ng may tapang at pananagutan, nang hindi iniaasa ang kanyang emosyonal na katatagan sa ibang tao. Ano ang madalas na pagkakamali ng lalaki? Pagiging emosyonal na pabigat. Kapag may problema sa trabaho o pamilya, ang unang instinct ng ilang lalaki ay maglabas ng hinaing sa babae nang walang ginagawang konkretong solusyon. Ang stoic na lalaki ay hindi nagiging pabigat sa iba. Sa halip, siya ang nagbibigay ng kapanatagan sa gitna ng bagyo. Pagtakbo sa babae bilang takbuhan sa lahat ng problema. Hindi mali ang paghingi ng suporta o payo, ngunit kung palaging ito ang una mong ginagawa nang hindi man lang sinusubukang lutasin ang problema, nagiging pasanin ka sa relasyon. Ang isang tunay na stoic ay humihingi ng suporta,
pero hindi nagiging helpless. Pag-asa sa babae para sa emosyonal na stability. Ang ilang lalaki ay nagiging dependent sa babae upang maramdaman nilang buo sila. Ngunit ayon sa Stoicism, ang tunay na kaligayahan at kapanatagan ay dapat manggaling sa loob ng sarili. Bakit mali ito sa pananaw ng Stoicism? Sa Stoicism, tinuturo na ang buhay ay puno ng pagsubok at tanging ikaw lamang ang may kontrol sa kung paano mo ito haharapin. Hindi mo dapat ipasa sa ibang tao, lalo na sa isang babae, ang responsibilidad na lutasin ang iyong mga problema o ayusin ang iyong emosyon. Kapag palagi kang naghahanap ng isang babae na mag-aalaga sa iyo sa tuwing mahina ka, nawawalan ka ng respeto sa sarili. Hindi ito nangangahulugan na hindi ka dapat maging vulnerable o humingi ng tulong, ngunit dapat ay may kakayahan kang tumayo sa sarili mong paa. Paano maging mas stoic sa relasyon? Harapin ang iyong problema bago ito pag-usapan. Kapag may problema ka sa buhay, subukan mong maghanap muna ng solusyon bago ito ilapit sa iba. Hindi ka dapat dumulog sa isang babae nang hindi man lang iniisip kung paano mo haharapin ang sitwasyon. Maging matibay sa gitna ng pagsubok. Ang isang stoic ay hindi madaling natitinag ng mga hamon ng buhay. Hindi mo kailangang maging walang emosyon, ngunit dapat mong ipakita na kaya mong magpakatatag sa harap ng problema. Huwag gawing emotional crutch ang isang babae. Ang isang babae ay hindi therapist, hindi savior, at hindi emotional punching bag. Kung may pinagdadaanan ka, huwag gawing responsibilidad ng isang babae na akuin ito para sa iyo. Ang isang tunay na stoic na lalaki ay hindi isang pabigat, kundi isang haligi ng lakas at kapanatagan. Ang kanyang lakas ay hindi nagmumula sa paghingi ng awa o validation, kundi sa kanyang kakayahang harapin ang buhay ng may tapang at pananagutan. Sa halip na ipasa ang iyong problema sa isang babae, magsikap kang maging isang lalaki na kayang humarap sa anumang pagsubok. Ang isang babae ay maaaring maging katuwang, ngunit hindi siya ang iyong tagapagligtas. Ikaw mismo ang may pananagutan sa iyong buhay. At iyon ang nagpapakita ng tunay na lakas ng isang stoic. Pang-apat, huwag ituring ang babae bilang sentro ng buhay mo. Sa Stoicism, isang mahalagang prinsipyo ang autarkeya o self-sufficiency. Ang kakayahang maging buo at matatag nang hindi umaasa sa isang partikular na tao o relasyon. Sinabi ni Marcus Aurelius, "A man's worth is no greater than the worth of his ambitions." Ibig sabihin, ang halaga ng isang lalaki ay hindi nasusukat sa kanyang relasyon, kundi sa kanyang layunin sa buhay. Maraming lalaki ang nagkakamali sa pag-aakala na ang isang relasyon, lalo na sa isang babae, ay dapat gawing sentro ng kanilang mundo. Ginagawa nilang pangunahing layunin ang pagpapasaya sa kanilang partner. Minsan sa puntong nakakalimutan na nila ang sarili nilang mga pangarap, prinsipyo at pagkatao. Sa pananaw ng Stoicism, ito ay isang mapanganib na mindset. Isang mindset na naglalagay ng isang lalaki sa isang mahina at dependent na posisyon. Ano ang madalas na pagkakamali ng lalaki? Nawawalan ng sariling pangarap at direksyon. Kapag ang isang lalaki ay masyadong nakafocus sa kanyang relasyon, minsan ay napapabayaan niya ang sarili niyang ambisyon. Mas inuuna niya ang kagustuhan ng babae kaysa sa kanyang sariling personal growth. Nagiging masyadong dependent sa relasyon para sa kasiyahan. Kapag ang isang lalaki ay walang sariling layunin sa buhay, nagiging dependent siya sa isang babae.
para sa kanyang emotional well-being. Ito ay nagiging sanhi ng pagiging clingy, needy, at insecure. Mga ugali na hindi iginagalang sa isang stoic na pananaw. Hindi kayang tumayo sa sariling paa kapag nawala ang relasyon. Ang isang stoic na lalaki ay handang harapin ang realidad ng buhay. Kasama na ang posibilidad ng pagkawala ng isang relasyon. Kapag ginawa mong sentro ng buhay mo ang isang babae, mawawalan ka ng direksyon kung sakaling magwakas ang relasyon. Bakit mali ito sa pananaw ng Stoicism? Ayon sa Stoic philosophy, hindi natin makokontrol ang ibang tao, kasama na ang ating partner. Ang isang relasyon ay maaaring magtagal, ngunit maaari rin itong magbago o matapos. Kapag ibinuhos mo ang lahat ng iyong oras at enerhiya sa isang relasyon at ginawa mo itong pangunahing layunin ng iyong buhay, inilalagay mo ang iyong sarili sa isang napakahinang posisyon. Ang isang stoic na lalaki ay may sariling layunin sa buhay. Isang misyon na hindi nakadepende sa isang babae o sa relasyon. Siya ay may direksyon, disiplina at paninindigan anuman ang mangyari sa kanyang love life. Paano maging mas stoic sa relasyon? Magtakda ng personal na layunin. Ano ang gusto mong maabot sa buhay? Ano ang misyon mo? Ang relasyon ay bahagi lamang ng buhay, hindi ang kabuuan nito. Panatilihin ang sariling pagkatao at interes. Huwag kalimutan ang iyong mga hilig, pasyon at prinsipyo kahit nasa isang relasyon ka. Maging handa sa anumang pagbabago. Ang isang stoic ay hindi natatakot sa pagkawala ng isang relasyon dahil alam niyang mayroon siyang sariling landas na dapat tahakin. Ang isang tunay na stoic na lalaki ay hindi ginagawang sentro ng kanyang mundo ang isang babae. Sa halip, siya mismo ang bumubuo ng kanyang sariling mundo. Isang mundo na puno ng layunin, aksyon, at tunay na kahulugan. Ang relasyon ay isang mahalagang bahagi ng buhay. Ngunit hindi ito dapat maging dahilan para mawala ang sarili mong pagkatao. Magkaroon ng sariling misyon, panatilihin ang iyong dignidad, at huwag hayaang ang iyong kaligayahan ay nakadepende sa isang tao lamang. Panglima, huwag ipagmalaki ang kayamanan para lang makakuha ng pansin. Isa sa mga pangunahing aral ng Stoicism ay ang hindi pagkakapit sa material na bagay. Sinabi ni Seneca, "It is not the man who has too little, but the man who craves more, that is poor." Sa madaling salita, ang tunay na kahirapan ay hindi kakulangan sa yaman, kundi ang pagiging alipin ng mga bagay na panlabas at materyal. Sa modernong mundo, maraming lalaki ang gumagamit ng kayamanan bilang paraan upang makuha ang atensyon ng kababaihan. Ang mamahaling kotse, mamahaling damit, o pagyayabang sa social media ng kanilang lifestyle ay nagiging pangunahing estratehiya upang maging kaakit-akit. Ngunit sa pananaw ng Stoicism, ito ay isang mababaw at hindi matibay na pundasyon ng pagpapahalaga sa sarili. Ano ang madalas na pagkakamali ng lalaki? Pagyayabang ng yaman para lang makuha ang atensyon. Maraming lalaki ang nagpo-post ng mga mamahaling gamit sa social media para ipakita na sila ay high value na lalaki. Ngunit ang tunay na halaga ng isang lalaki ay hindi nasusukat sa kung anong pag-aari niya, kundi sa kanyang pagkatao. Paggamit ng pera upang makuha ang loob ng isang babae. May mga lalaking bumibili ng mamahaling regalo, nag-aalok ng luho o ginagastos ang kanilang pera sa babae sa pag-asang mapapahanga nila ito.
Ang problema, kapag ang isang babae ay na-attract lamang sa yaman, hindi siya talagang naaakit sa iyo bilang tao, kundi sa kung anong makukuha niya mula sa iyo. Pagkakaroon ng ilusyon na ang pera ay katumbas ng respeto. Ang ilang lalaki ay naniniwala na kung marami silang pera, automatikong igagalang sila ng iba. Ngunit sa Stoicism, ang tunay na respeto ay nanggagaling sa iyong integridad, hindi sa dami ng pera sa iyong bank account. Bakit mali ito sa pananaw ng Stoicism? Sa Stoicism, ang material na bagay ay pansamantala lamang. Ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa pera, ari-arian, o anumang panlabas na bagay. Sa halip, ito ay nasa iyong pagkatao. Kung paano ka mag-isip, kung paano ka kumilos, at kung paano mo hinaharap ang buhay. Kung ang isang lalaki ay kailangan pang ipagyabang ang kanyang kayamanan upang makuha ang atensyon ng isang babae, nangangahulugan ito na hindi sapat ang kanyang pagkatao upang gawin ito sa pamamagitan ng kanyang ugali at prinsipyo. Ang isang tunay na stoic na lalaki ay hindi nangangailangan ng material na bagay upang patunayan ang kanyang halaga. Paano maging mas stoic sa relasyon? Ituon ang iyong atensyon sa iyong pagkatao, hindi sa iyong ari-arian. Sa halip na pagandahin ang panlabas mong imahe gamit ang pera, pagandahin mo ang iyong panloob na katangian, disiplina, integridad, at tapang. Maging mapagpakumbaba kahit mayaman. Kung mayaman ka, huwag mo itong gawing sentro ng iyong personalidad. Ang tunay na makapangyarihang tao ay hindi kailangang ipagsigawan ang kanyang kayamanan. Huwag umasa sa pera para makuha ang respeto ng iba. Ang tunay na respeto ay nakukuha sa pamamagitan ng aksyon, hindi sa pamamagitan ng pera. Ang isang stoic na lalaki ay hindi kailangang ipagmalaki ang kanyang kayamanan para lang mapansin. Alam niya na ang tunay na yaman ay nasa kanyang karakter, ang kanyang disiplina, kakayahang magkontrol ng sarili, at kakayahang harapin ang buhay ng may dignidad. Kung tunay kang may halaga, hindi mo kailangang ipagyabang ito. Ang respeto at paghanga ng iba ay hindi dapat makuha sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng iyong pagiging isang matibay, maaasahan at marangal na tao. Pang-anim, huwag matakot mawala ang babae sa buhay mo. Sa Stoicism, isa sa pinakamahalagang konsepto ang impermanence. Ang katotohanang walang anumang bagay sa mundo ang permanente. Lahat ay nagbabago, nagwawakas, at lumilipas. Sinabi ni Marcus Aurelius, "Loss is nothing else but change, and change is nature's delight." Ibig sabihin, ang pagkawala ay bahagi lamang ng natural na takbo ng buhay at dapat natin itong yakapin ng may dignidad, hindi takot. Sa relasyon, maraming lalaki ang natatakot sa posibilidad na mawala ang babaeng kanilang iniibig. Dahil dito, ginagawa nila ang lahat upang mapanatili ang relasyon, kahit na ito ay hindi na malusog. Kahit na nawawala na ang respeto sa sarili at kahit na hindi na ito makatwiran. Ngunit ayon sa Stoicism, ang isang tunay na lalaking may paninindigan ay hindi kumakapit sa takot. Sa halip, tinatanggap niya ang realidad ng may tapang. Ano ang madalas na pagkakamali ng lalaki? Takot na takot maiwan, kaya ginagawa ang lahat kahit hindi na tama. May mga lalaking pinapalampas ang masamang pagtrato ng kanilang partner dahil natatakot silang maiwan. Minsan, ang takot na ito ay nagiging dahilan upang mawalan sila ng dignidad at ipagpalit ang kanilang prinsipyo para lang mapanatili ang relasyon. Nagiging dependent sa babae para sa sariling kaligayahan.
Kapag ang isang lalaki ay umaasa sa isang babae para sa kanyang emotional stability, nagiging mahina siya at madaling manipulahin. Hindi niya napapansin na sa sobrang takot niyang mawala ang babae, unti-unti niyang nawawala ang sarili niya. Pagsasakripisyo ng sariling respeto para lang manatili sa relasyon. Ang isang stoic na lalaki ay may mataas na respeto sa sarili. Kung ang isang relasyon ay hindi na nagbibigay ng kapayapaan, hindi siya magpapakumbaba ng sobra para lang manatili rito. Bakit mali ito sa pananaw ng Stoicism? Ayon sa Stoicism, ang buhay ay puno ng pagbabago. Ang isang relasyon ay maaring magtagal, ngunit maari rin itong magwakas. Ang isang lalaking may tamang kaisipan ay hindi natatakot sa pagkawala. Sa halip, tinatanggap niya ito bilang isang bahagi ng buhay. Kapag hinayaan mong ang takot sa pagkawala ay kontrolin ang iyong kilos, nawawala ang iyong kakayahang magdesisyon ng tama. Sa halip na gumawa ng aksyon batay sa lohika at dignidad, nagiging alipin ka ng iyong emosyon. At ito ang dahilan kung bakit maraming lalaki ang nauuwi sa toxic relationships dahil hindi nila kayang tanggapin na minsan ang tamang gawin ay ang bumitaw. Paano maging mas stoic sa relasyon? Tanggapin na walang permanente. Kahit gaano pa kaayos ang isang relasyon, hindi mo ito kailanman tunay na pag-aari. Ang lahat ng bagay ay may hangganan at ang pagyakap sa katotohanan ito ang nagbibigay sa iyo ng tunay na kalayaan. Maging buo bilang sarili mong tao. Huwag umasa sa isang relasyon para sa iyong kaligayahan. Hanapin ang layunin mo sa buhay na hindi nakasalalay sa ibang tao. Maging handa sa anumang pagbabago. Ang isang stoic ay hindi natatakot sa pagkawala dahil alam niyang anumang bagay na nawala ay may kapalit na bagong oportunidad. Ang isang tunay na stoic na lalaki ay hindi natatakot mawalan ng isang babae dahil alam niyang ang kanyang halaga ay hindi nakasalalay sa isang relasyon. Hindi siya kumakapit sa takot. Sa halip, tinatanggap niya ang realidad ng may tapang. Kung ang isang relasyon ay dapat matapos, hindi siya nagmamakaawa o nagpapakumbaba ng labis. Sa halip, tinatanggap niya ito ng may dignidad dahil alam niyang may mas malalim pang dahilan sa bawat pagbabago sa buhay. Sa halip na matakot, dapat mong tanungin ang sarili mo. Ikaw ba ay isang lalaking may prinsipyo o isang lalaking alipin ng takot? Pampito, huwag makipagtalo ng walang halaga. Isa sa pinakamahalagang aral ng Stoicism ay ang kontrolin lamang ang mga bagay na nasa iyong kapangyarihan at hayaan ang mga hindi mo kayang baguhin. Sinabi ni Epictetus, if someone succeeds in provoking you, realize that your mind is complicit in the provocation. Ibig sabihin, kapag nakuha ng ibang tao ang iyong atensyon at emosyon sa isang walang kabuluhang argumento, ikaw ang talo. Sa relasyon, maraming lalaki ang hindi mapakali hanggat hindi sila nananalo sa isang pagtatalo. Iniisip nila na dapat nilang patunayan ang kanilang punto kahit wala nang saysayang diskusyon. Ngunit ayon sa Stoicism, ang tunay na lalaking may paninindigan ay hindi nakikipagtalo ng walang halaga. Alam niya kung kailan dapat magsalita at kailan mas mainam na manahimik. Ano ang madalas na pagkakamali ng lalaki? Laging gustong manalo sa argumento. May mga lalaking hindi makakatulog hanggat hindi nila napapatunayan na tama sila sa isang pagtatalo, kahit na ito ay isang maliit na bagay lamang. Minsan, mas mahalaga pa sa kanila ang panalo kaysa sa kapayapaan ng relasyon. Nakikipagtalo sa emosyonal na paraan.
Kapag nadadala ng emosyon sa gitna ng pagtatalo, nawawala ang kontrol sa sarili. Ang isang stoic na lalaki ay hindi nagpapadala sa bugso ng damdamin. Sa halip, pinag-iisipan niyang mabuti kung sulit bang ipagpilitan ang kanyang pananaw. Pinapatagal ang diskusyon kahit wala ng solusyon. Minsan, may mga issue na hindi kailangang pag-awayan. Ang stoic na lalaki ay hindi mag-aaksaya ng oras sa mga walang saysay na argumento, lalo na kung ito ay hindi na magdadala ng positibong resulta. Bakit mali ito sa pananaw ng Stoicism? Ayon sa Stoicism, hindi lahat ng laban ay dapat ipaglaban. May mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Kasama na rito ang opinyon ng ibang tao. Kung ang isang babae ay may paniniwalang iba sa iyo, hindi mo kailangang pilitin siyang magbago ng pananaw. Hindi mo rin kailangang patunayan na ikaw ang tama sa lahat ng pagkakataon. Ang sobrang pakikipagtalo ay nagpapakita ng kakulangan sa self-control. Ang isang tunay na stoic ay hindi nasasayang ang kanyang oras sa walang kabuluhang diskusyon. Pinipili niyang ipunin ang kanyang enerhiya para sa mas mahahalagang bagay sa buhay. Paano maging mas stoic sa relasyon? Piliin ang laban na karapat-dapat ipaglaban. Tanungin ang sarili, makakatulong ba ito sa relasyon o ito ay isang walang kwentang pagtatalo lamang? Huwag makipagtalo dahil lang sa pride. Ang stoic na lalaki ay hindi ipinagpipilitan ang kanyang sarili para lamang mapatunayan na siya ang tama. Matutong manahimik at hayaang lumipas ang sitwasyon. Minsan, ang pinakamatalinong gawin ay hindi makipag-away, kundi hayaan na lamang at magpatuloy sa mas mahahalagang bagay. Ang isang stoic na lalaki ay hindi nakikipagtalo para lang mapatunayan ang kanyang sarili. Alam niya kung kailan dapat magsalita at kailan mas mainam na manahimik. Hindi siya nagsasayang ng oras at enerhiya sa walang kabuluhang diskusyon. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang manalo sa bawat argumento, kundi ang magkaroon ng katahimikan at kapanatagan sa kabila ng hindi pagkakaintindihan. Sapagkat sa huli, ang karunungan ay hindi sa dami ng salitang iyong binitawan, kundi sa kakayahang piliin kung alin ang tunay na mahalaga. Pangwalo, huwag kalimutan ang iyong sariling layunin sa buhay. Sa Stoicism, mahalaga ang pagkakaroon ng telos, ang layunin o misyon sa buhay. Sinabi ni Marcus Aurelius, "Waste no more time arguing what a good man should be. Be one." Ibig sabihin, sa halip na sayangin ang oras sa mga bagay na walang kabuluhan, dapat mong ituon ang iyong enerhiya sa kung ano ang tunay na mahalaga, ang iyong misyon, prinsipyo at paglago bilang isang tao. Sa relasyon, maraming lalaki ang nawawalan ng direksyon dahil masyado nilang inuuna ang kanilang partner kaysa sa kanilang sariling buhay. Nakakalimutan nila ang kanilang mga pangarap, layunin at sarili nilang pagkatao sa kagustuhang mapanatili ang isang relasyon. Ngunit ayon sa Stoicism, ang isang tunay na lalaki ay may sariling landas. Hindi siya naliligaw o nawawalan ng direksyon dahil lamang sa isang relasyon. Ano ang madalas na pagkakamali ng lalaki? Paglalagay ng relasyon sa ibabaw ng sariling layunin. May mga lalaking nagbabago ng landas sa buhay hindi dahil gusto nila, kundi dahil ito ang nais ng kanilang partner. Inuuna ang relasyon kahit na nangangahulugan itong isantabi ang sariling pangarap. Pagkawala ng sariling identidad. Kapag ang isang lalaki ay masyadong nakadepende sa isang relasyon, nawawala ang kanyang sariling sense of self. Nagiging mahina ang kanyang loob
at unti-unting nawawala ang kanyang dating sigla at determinasyon. Pagpapabaya sa personal na pag-unlad. Sa halip na patuloy na pagbutihin ang sarili, may mga lalaking nagiging komportable sa relasyon at nakakalimutang patuloy na mag-evolve. Ang stoic na lalaki ay laging naghahanap ng paraan upang lumago sa karunungan, kakayahan at pagkatao. Bakit mali ito sa pananaw ng Stoicism? Ayon sa Stoicism, ang bawat tao ay may sariling landas na dapat tahakin. Ang isang relasyon ay bahagi lamang ng buhay, hindi ang kabuuan nito. Kung isasantabi mo ang iyong pangarap para lang sa isang relasyon, hindi mo tunay na pinapahalagahan ang iyong sarili. Ang tunay na stoic na lalaki ay hindi nawawalan ng direksyon. Alam niya kung ano ang mahalaga sa kanyang buhay at hindi niya ito isinusuko para lang sa pansamantalang emosyon. Hindi siya natatakot magkaroon ng sariling misyon kahit na ito ay hindi palaging naaayon sa kagustuhan ng iba. Paano maging mas stoic sa relasyon? Alamin ang iyong misyon sa buhay. Ano ang nais mong makamit? Ano ang iyong layunin? Huwag hayaang ang isang relasyon ang pumigil sa iyong personal na pag-unlad. Panatilihin ang sariling pagkatao. Huwag magbago ng landas dahil lamang sa pressure ng isang relasyon. Manatiling tapat sa iyong prinsipyo. Patuloy na paunlarin ang sarili. Mag-aral, magtrabaho para sa iyong pangarap at huwag hayaang ang relasyon ay maging dahilan para tumigil ka sa pag-unlad.